Magandang araw mga ka-senior. Kumusta po kayo? Welcome sa isa na namang episode ng Ka-Senior Health Tips. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang controversial na topic na siguradong pamilyar sa marami sa atin, ang low-carb diet. Marami kasing nagsasabi na ito raw ang sekreto para pumayat, bumaba ang blood sugar, at gumanda ang kalusugan. Pero ang tanong, para ba talaga ito sa atin? Lalo na kung senior na? O baka naman delikado kapag mali ang paraan? Yan ang aalamin natin ngayon. Helpful ba or dangerous ang low-carb diets para sa mga senior? Alam nyo ba, habang tumatanda tayo, natural na bumabagal ang ating metabolism. Ibig sabihin, mas mabagal nang mag-burn ng calories ang katawan. Dito pumapasok ang dahilan kung bakit maraming seniors ang gustong mag-low carb dahil gusto nilang kontrolin ang timbang o i-manage ang blood sugar. At sa unang tingin, parang tama nga naman, di ba? Less carbs, less sugar, mas konting calories. Ibig sabihin, mas maliit ang chance na tumaas ang timbang o blood sugar. Pero, gaya ng maraming bagay sa kalusugan, hindi ganun kasimple. Ano ba ang ibig sabihin ng low-carb diet? Simple lang. Nililimitahan nito ang mga pagkaing may mataas na carbohydrates tulad ng kanin, tinapay, pasta, at matatamis. Ang kapalit? Mas maraming protina at healthy fats tulad ng isda, itlog, nuts, at gulay. Ang layunin ay pilitin ang katawan na gumamit ng taba bilang energy source imbes na carbs. Kaya nga tinatawag itong fat-burning diet. Pero ang tanong, okay ba ito sa katawan ng mga seniors? Tingnan natin ang mga posibleng benepisyo. Una, maaaring makatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar. Para sa mga may type 2 diabetes o pre-diabetic, ang pagbabawas ng carbs ay pwedeng magpababa ng blood glucose levels. Ikalawa, nakakatulong ito sa pagbawas ng timbang, lalo na kung sinasabayan ng tamang portion control at paggalaw. At ikatlo, may ilang pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ito sa pagpababa ng triglycerides at pagtaas ng good cholesterol o HDL. Sounds good, di ba? Pero teka lang, hindi ito one size fits all, lalo na sa mga senior citizens. Narito naman ang mga posibleng panganib. Kapag masyadong mababa ang carbs, maaaring kulangin tayo sa fiber na mahalaga sa digestion at pag-iwas sa constipation. Maaring bumaba rin ng energy at magdulot ng pagkahilo, panghihina, o mabilis na pagod, lalo na kung hindi tama ang balance ng pagkain. Sa mga may sakit sa bato o atay, maaring maging delikado rin dahil sa sobrang protina na kailangang tunawin ng katawan. At tandaan, maraming seniors ang umiinom ng maintenance medications, kaya kung bigla kang magbabago ng diet nang hindi kumukonsulta sa doktor, maaring magbago rin ang epekto ng gamot. Kaya nga, sabi ng mga nutrition experts, hindi masamang subukan ang low-carb diet, pero dapat ito ay guided at balanced. Ang tamang paraan ay hindi zero carbs, kundi controlled carbs. Halimbawa, pwedeng bawasan ng white rice, pero palitan ng brown rice o kamote. Pwede rin ng oatmeal, gulay, at prutas na mababa sa sugar tulad ng mansanas at berries. Ang mahalaga, huwag tanggalin ang carbs ng tuluyan kasi kailangan pa rin ito ng katawan para sa utak at muscles. Ito ang ilang practical tips kung gusto nyong subukan ang low-carb diet sa ligtas na paraan. Una, kumain pa rin ng carbs pero piliin ang complex carbs tulad ng whole grains at gulay. Iwasan lang ang refined carbs gaya ng tinapay na puti, matatamis na inumin, at processed snacks. Ikalawa, siguraduhin na may sapat na protina sa bawat meal, gaya ng isda, itlog, tofu, beans o lean meat. Ikatlo, huwag kalimutan ng healthy fats, olive oil, avocado, nuts, at salmon. Hindi lahat ng taba ay masama. Ang mga ito ay nakakatulong para sa puso at utak.
Paalala po ulit na ang avocado ay mataas sa potassium kaya kung meron kayong kidney problem, huwag po kumain ng sobra. Moderation is always the key. Ika-4, uminom ng maraming tubig. Kapag nag-low carb ka, mas mabilis nawawala ang tubig sa katawan, kaya kailangan mong uminom ng 6 hanggang 8 baso bawat araw. At ika-5, kumonsulta muna sa inyong doktor o registered dietitian bago baguhin ang inyong pagkain. Lalo na kung may iniinom kayong gamot o may chronic condition tulad ng diabetes, high blood pressure, o kidney problems. Mga ka-senior, ang totoo, walang perfect diet para sa lahat. Ang pinakamainam ay yung kaya mong sundan, balanced, at nagbibigay ng lakas araw-araw. Ang low-carb diet ay pwedeng makatulong kung tama ang approach, pero pwedeng makasama kung basta na lang susubukan ng walang gabay. Kaya bago kayo mag-start, alamin muna kung anong bagay sa katawan ninyo. Ang goal natin ay hindi lang pumayat, kundi maging mas malakas, mas masigla, at mas masaya habang tumatanda. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa inyong mga pamilya at kaibigan. Sama-sama tayong maging malusog, masigla, at informed sa ating golden years. Paalala lang po, ang mga tips na ito ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman at kalusugan. Hindi ito kapalit ng payo ng inyong doktor. Para sa personal na medical na gabay, palaging kumonsulta sa inyong health professional. Hanggang sa muli mga ka-senior, ingat po tayo lagi, alagaan ang kalusugan, at God bless.